So, mga kababayan, no, eto na nga. Oo, patay tayo dyan, no. Umpisahan na natin agad. Mga kababayan, yung ating unang tatalakayin ay patungkol po dito sa inamin, no. Inamin na ni NBI Director Melvin Matibag na tukoy na nila yung hitman na nakakontrata ni Sara or persons of interest dito sa hitman na nakausap ni Sara na para ipapatay si PBBM. So ito nga, kung naalala ninyo mga kababayan, may video nga si Sara niya na huwag ka mag-alala ma'am. Yeah, sa security ko. May nakausap na akong tao. Pag ako pinatay, patayin niya si Lisa, si Martin at si BBM. No joke, no joke. Yun ang sabi niya. So, ngayon mga kababayan, ang tawag po noon ay conditional threat. No? Ibig sabihin ng conditional threat, krimen pa rin. Una, mga kababayan, bakit? Kasi ang sabi niya, may nakausap na siya. May nakausap na siya, tapos ang sabi niya, ang bilin niya, kapag siya daw ay namatay, patayin si Lisa, si Martin at si BBM. So ibig sabihin mga kababayan, may kakontrata na. So ibig sabihin may plano nga. 'Di ba? Kasi una mga kababayan, ang sagot kasi dito ng mga DDS, kukontrata ba si BP Sara kung hindi siya nakatanggap ng banta? Ganito po mga kababayan, una, kung usaping banta, sila po yung unang nagbabanta at hindi po natin yan maitanggi mga kababayan kasi may mga video po yan. Unang banta kasi nila, itong pagkaroon nila ng maisog rally na ginanap sa Davao. At ang sabi nga ni Digong, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon ang ating presidente. So, yun po yun. Tapos sabi niya, kayo mga military, mga kapulisan, papayag ba kayo na may presidente tayong adik? Bakit hindi tayo magrevolusyon? Tapos sabi niya, Bong, may sasabihin ako. Ayaw ko mangyari ito. Kung ano yung nangyari noon sa nanay at tatay niya. So doon pala ang threat na yun eh. Banta na yun. Ayaw ko sanang mangyari ito. So ibig sabihin, gusto nga na niyang mangyari. Ayaw ko sanang mangyari ito. Kung ano ang nangyari noon sa tatay mo. Yan ang sabi ni Digong nga, mga kababayan. So, doon pa lang nagbanta na sila. Tapos sinundan ni Basti, meron akong paalala sa atong presidente bago siya matulog. Isipin niya muna ang Romanov at si Benito Mussolini. Kung ano ang nangyari nila at alalahanin niya ang 1987 na nangyari sa kanila. Nagbanta siya. Tapos pangalawa, ito na. Sabi na ni Sara, putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. May nakausap na akong tao. Kapag ako namatay, patayin niya si Lisa, si Martin, si BBM, si Lisa at si Martin. No joke. No joke. Pagkatapos nun, sabi niya, gusto ko talagang putulan siya ng ulo. Imagine cutting his head. Tapos sinundan pa ni Basti doon sa Ridge Coalition nila sa San Juan. Ang sabi ni Basti, isang ulo lang naman ang kailangan natin. Ang ulo ni Marcos. So, memorize ko lahat yan, mga kababayan. Kasi napapanood ko eh. Kung ako nga na-memorize ko, kayo ba hindi? Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Ma'am Gina Andales and kay Ma'am Winifred and Ispiaki. Hello po.
Like po tayo, share and subscribe. Kaya ngayon mga kababayan, eto na ang sabi ng NBI na kung saan ay, ayan, NBI Director may natukoy ng persons of interest sa maaaring makatulong no, sa nakontrata ni Sara na hitman para pumatay kay BBM, Lisa at Martin. Ito po, pakinggan natin. John Rito Mulak, hello po. May ads lang po ha. Mamoy ni Fair, hello po. Yan, mega love shout out po. Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang sa witness stand si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sinabing mayroon na silang persons of interest na maaaring makatulong sa pagtukoy sa hitman na kinausap umano ng bise para umano patayin ng Pangulo. So, klarong-klaro ha, mga kababayan. Ayan na, meron na silang nakikita no, na persons of interest at meron na silang nalalaman na kung sino ang tao na nakausap ni BP Sara na kinontrata niya na ang sabi niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko. May nakausap na ako na tao. Pag ako pinatay, o pag ako namatay, patayin niya si Lisa, si BBM at si Martin. No joke. No joke. Continue natin. Naku, patay ka diyan. Naku, ayan na nga. Lady at dating House Speaker. Ayon pa kay Matibag, ang naging pahayag ng BC ay hindi lang basta pagbabanta, kundi plano anya sa pagpatay sa Pangulo na may tuturing ding banta sa national security. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, tama ka, no? Sinabi nga ni NBI Chief Melvin Matibag dito sa impeachment court na yung sinasabi ng ilang araw na umano'y plano o pagbabanta nitong si Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos ay hindi lang basta pagbabanta, kundi isang plano. At sinabi rin niya na meron na silang persons of interest kaugnay dito. Yan na nga mga kababayan. So medyo mabigat-bigat nga ito. Medyo mahirap yung ganyan eh. Hindi mo kasi pwedeng sabihin yan mga kababayan na joke lang yan. Hindi katulad kung naalala niyo noon na ginawa ni Digong, mamunit ng Sirisa Porcelo po sa inyo at sa Sirisa Porcelo po. Kung naalala niyo noon yung mga ginawa ni Digong noon, naintindihan yon ng mga tao dahil kapag sinabi ni Digong, alam nyo, yung palatandaan kapag nagdroga ay tumutulo yung sipon. Nandiyan sa Davao, si Lagdameo, yung asawa ng artista ni Don Sulueta. Bang kausap mo siya, maya-maya, tumutulo bigla ang sipon. Kaya iyan ang palatandaan ng nagdodroga. Sabi ni Digong yan. Tapos kalaunan, interviewin na siya niyan. Mr. President, kahapon sa statement mo, sabi mo, nagdodroga, palatandaan, bigla-biglang tumutulo ang sipon si Lagdameo. Alam niyo, sagot ni Digong, Ako? May sinabi? Wala ko sinabing ganyan. Droga. Oo, palatandaan yan. Kasi ako, how many years, gamit ako fentanyl. Gamit ko fentanyl yan. Binder in Paradise. Kita nyo mga kababayan, yung parang nakikita o yung hindi mo nakikita. Tita Tots, ayan, may love shoutout. Like po tayo mga kababayan. Kaya, sabi ko sa inyo, mga kababayan,
Huwag mong subukan. Sira ang buhay mo. Putang ina. Continue. Ayan. Sige, banta pa. Huwag kang mag-alala, ma'am, Ayan na nga. sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Sino ang kinausap na yan ni Vice President Sara Duterte para umano patayin ang Pangulo? Ma'am Marites Mosne, hello po sa iyo dyan. Sino nga ba ang mga kababayan ang nakausap dyan ni Sara Duterte para patayin ang presidente? So, sino nga ba? Continue. First Lady at dating Speaker. Yan ang tanong ng prosecution ng isa lang nila sa witness stand, si NBI Director Melvin Matibag sa Day 8 ng Ma'am Alinsan, hello po sa inyo dyan. No? Paki-comment mga kababayan kung okay po ba yung boses natin, no, habang nakadikit dyan yung mic, no, kung naririnig nyo po ba ako, kung okay naman. Hindi siya totally malayo po ba? Mas maganda ba yung nakalapit ganyan? Kaya sa totoo lang mga kababayan, eto na nga. Ayun na nga, mixed opinion, hello. OFW, hello po. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ako, sinabi, patay, wala ako sinabing ganyan. Okay lang kung si Digong. In the matter of fact, si Digong kasi, pag nagkwento yun, alam mo yung signs of aging. Yung tigulang, matanda naman, tanda. Kaya ano yung pinagsasabi-sabi, intindihin na lang, sabi ng doktor. Ito, continue. Po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga ito dahil patuloy pa daw ang investigasyon at kailangan nilang maprotektahan ang kanilang informante. Sabi pa ni Matibag, ang pahayag na ito ng bise, hindi umano simpleng banta, kundi paghayag ng aktual na plano ng bise para patayin umano ang Pangulo. Obserbasyon po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pa ang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference. Kung naalala ninyo mga kababayan, hindi lang kasi isang beses nila sinabi yan. Una kay Digong, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Tapos yung kay Sara, putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kapag hindi sila tumigil, ipakot-kot ko yung ipahukay ko yung libingan tatay late. Tapon ko sa West Philippine Sea. Imagine, cutting his head. Tapos, wala kaming ibang hinihiling. Isang ulo lang naman ni Bongbong Marcos. Baste. Sa palabas na pinamagatang San Juan, may Ridge Coalition dyan. Diba? Totoo naman. Na-memorize siya po. Huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Imposibleng hindi nyo memorize yan, mga kababayan. Ako nga memorize ko nga. Sabihin mo, saan siya dalahin? Tang ina ka. Diba? Continue. Ayon kay Matibag, lumikha ang NBI ng Special Task Force nitong April 16 ng taong ito para imbestigahan ang banta sa buhay ng Pangulo na aniyay seryoso, aktibo at nagpapatuloy. Sa pagtatanong kay Matibag ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro, ipinunto niya
ang umano'y pattern of violence, hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi maging sa ibang miyembro ng kanyang pamilya. Sabi ni Matibag, ang tema raw ng mga sinabi ni VP Sara noong October 2024, Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. pareho sa tema ng sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte sa launching ng Rage Coalition nitong April 2026. Tama na yan. It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Ipinakita rin ang video na ito ni Vice President Duterte ng panununtok niya sa isang sheriff nung mayor siya ng Davao City noong 2011. Ayaw sa Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapa ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff. Asa ang sirip? Asa ang sirip? Istoryahay naman taganiha, istoryahay naman taganiha. Huwag ka maminaw na ko. Ayaw lagi madam, ayaw lagi madam. Asa ang sirip? Asa ang sirip? Istoryahay naman taganiha. Istoryahay naman taganiha. Huwag ka maminaw na ko. Ningon man ko nimo nga ayaw sa guba ang mga balay kay luoy kay ng mga squatter te ha. Na pag-uwi ng sheriff, may kay mito sa mata, dalawa. Gaingon naman ko sa imo ganiha. Di ba? Yung koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force. Objection, kung Your mayroon man. Objection, at Your kung Honor. iyong nalalaman. Objection, Your Honor, still vague and as unanswered. Witness may answer if he knows, so that we can move on. Director Matibag, kindly respond. Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Sabi pa ni Matibag, hindi lang banta sa Pangulo ang nakikita nila, kundi banta sa national security. Dahil Tama. sa anya ay Actually, sa totoo lang mga kababayan, yung banta na ginawa ni Sara ay banta po yun sa national security. Una, bakit? Kung ganun kadaling bantaan ang sitting president, how much more pa ang ordinaryong tao katulad kay Mima Alicia? 'Di ba? Kung ganun kadali bantaan. Ang ordinaryong tao ay ang presidente. Ano pa yung mga nasa laylayan? Katulad nito, sabi ni PBBM, ito mga kababayan, PBBM, papalagan ko yan. Ito yun, Nakakabahala Ito ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan. Nakakabahala. Yo! What you ako left to me? Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. What? Yo! Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay
hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katuluhan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang natiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Oh, so narinig nyo na mga kababayan yung sinabi ni PBBM. Oh, so sa madaling salita, mga kababayan, wala na, alam nyo na. Kasi mahirap alam nyo, sabi ko nga sa inyo kapag ka ganyan, may time na may banta kayo, binabantaan kayo, i-report nyo agad sa kinauukulan. Kasi instead na ikaw yung yamado, madidihado ka just like Sara. May banta daw sa kanya. Sabi kasi ni Princess Maui about daw sa Romanov na binigkas ni Lisa. So ngayon, sabi ni Sara, wag ka mag-alala, ma'am. May nakausap na akong tao. Kapag ako pinatay, patayin niya si PBBM, Lisa at Martin. No joke, no joke. So instead na isumbong mo yan sa kinauukulan, sinulo niya. Nag-hired siya ng assassin, kumausap siya ng assassin. Hindi sagot yun Hindi sagot yun. Ibahin mo ang Maynila sa Mindanao. Sa Mindanao kasi kailangan mo talaga ng hired assassin. Bakit? Magugulat ka pag dumaan ka sa liblib na lugar, bigla ka in-ambush. Sa Maynila, wala mang liblib dito. Saan ka ambushin dito? Paka-traffic. Di ba? Oh, so, hindi ganun. Imbis na kung totoo man na may banta kay Sara, kaya nakapag-hired siya ng assassin, may nakontrata siyang assassin, dapat pinaalam niya sa kinauukulan. Ang problema kasi mga kababayan, sinulo niya Tsaka, Diyos ko mga kababayan, sino ba namang magtangka niyan kung meron kang 300 plus bodyguard? 400 nga yan noon Di ba? Oh. So yun po yun, mga kababayan.